God. At kayo po'y makakaupo na. Ang ating paksa ngayong umaga ay about family life. Patungkol sa buhay pamilya. Bakit? Sapagkat ang pamilya ay napakahalaga sa Diyos na buhay. Dahil ang pamilya, ito ang pangunahing itinatag ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo ron na mahal ng Diyos ang pamilya? Praise God. Kapamilya, kapuso, pamilya pa rin yan. Kaya, about family life, sabi nga, what is family? Family is a basic unit of society. Sabi nga, basic social that forms a functional society. Kaya sa Genesis chapter 1, verse 27, ang sabi roon ay, kaya ninikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Ang liwanag, ano? Anong nilikha ng Diyos? Babae at lalaki. Ayon sa ano? Sa wangis niya. Kalarawan tayo ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kawangis ka ng Diyos. Praise God. No? Lalaki at babae, tandaan natin, ha? Bakit, Pastor, wala yung third, fourth, sabi nga, no? Fourth, sixth. Wala. Kasi babae at lalaki lang. No? Kaya sabi diyan, ayon sa wangis niya, sa chapter 2, verse 22 to 24, sabi diyan ang tagdyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa niyang babae. Sa tadyang, kinuha sa lalaki. Anong ginawa? Ginawang babae. Kaya galing sa tadyang ang babae. Malapit sa puso, mga kapatid. Malapit sa puso, at dinala niya ang babae sa lalaki. Sa verse 23, sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Kaya pala tinawag ng babae, ang ibig sabihin pala noon, dahil kinuha siya mula sa lalaki. Mula pa rin pala sa lalaki. No? Kaya sabi sa verse 24, yan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kaya pag nag-asawa pala, ang lalaki, magbubukod na sila. Iiwan na niya yung kanyang ama't ina. Magbubukod na sila. Magiging isa sila. Magtatayo na sila ng sariling pamilya. Kasi hindi pwedeng lagi kang nakabukod sa magulang mo pala. Pag nag-asawa ka, bakit? Magiging kargo ka pa rin ng pamilya mo sabi dito, bubukod na iiwan na. Magsasarili na kayo kasi hindi pwedeng dalawang prinsesa sa isang tahanan, no? Isa lang. Praise God. Kaya sabi diyan, yun ang family, no? And family is something instituted and established by God. Ito ay tinatag ng Diyos. Ang Diyos talaga nagtatag ng pamilya. And sabi riyan, the most basic unit of society that instituted by God and it was established by God. Yan ang binanggit doon sa Genesis. Binasa natin, chapter 2, verse 22 to 24. Kaya sabi doon sa chapter 1, verse 28, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang inyong lahi. Magpakarami daw. Mangalat ang lahi. Praise God, kailangan kakalat yung lahi. Kasi yan ang sinabi ng Diyos Kaya sabi niyan, the first marriage was ordained by God in Genesis chapter 2,
verse 22 to 25. Sa verse 25, sabi diyan, ng panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Yan. Kaya nung hindi pa nagkasala si Adan at si Eva, wala silang saplot, ano? Meron kasi silang robe of righteousness pa. Di nila alam na hubot-hubad sila. Di sila nagkakahiyaan. No? Praise God. Kaya sila lang dalawa yun, ha, mga kapatid. Kaya sabi diyan, letter B, family is the place wherein God desire one belong. Sabi diyan, to belong. Kaya gusto ng Diyos sa isang pamilya yung mapayapa. Diyan na mananahan ng ating Panginoon. Ang pamilya na mapayapa. Kasi pag ang magulo ang pamilya, ay sino nananahan diyan? No? Ayaw ni Lord ng magulong pamilya. Gusto niya, ang desire niya na pananahanan yung mapayapang pamilya. Kaya sabi diyan sa Psalms chapter 68, 6-8, ibinigay niya ang isang pamilya ang sino mang nag-iisa sa buhay. Pinalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan at binigyan sila ng magandang buhay. Ngunit ang mga sumuwael sa mainit at tigang na lupa maninirahan. Biruin nyo. Mainit at tigang na lupa. Pero makita natin dyan, pag ang isang tao pala nag-iisa, ibinibigay ng Diyos sa isang pamilya yan. Meron at merong kukup-kup dyan. Ano ho? Kasi ayaw ng Diyos nag-iisa ang tao. Kaya nung makita niya, di ba, si Adan nag-iisa lang? Nung wala pa si babae at mga hayop kasi ang kasalamuhan niya nung una, no? Ano sabi ng Diyos? Hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Kaya nilikha niya si Eva. Kinuha niya sa tadyang ni Adan at ginawang lalaki. Ay babae pala. Dahil ang ibig sabihin pala ng babae ay kinuha siya mula sa lalaki kaya tinawag siyang babae. Praise God. Kaya makikita natin mamaya yan. Kaya napakabuti ng Diyos. At sabi niya, O Diyos, pangunahan niyo sa paglalakbay sa ilan ang mga mamamayan. Ang sabi diyan, sa verse 8, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan sa inyong harapan, O Diyos ng Israel, na nagpahayag sa Sinai. So yun ang, biruin nyo, nayayanig ang lupa. Bumubuhos ang ulan kapag yung busis ng Diyos. Mga kapatid, nadiridinig, ano? Kaya sabi diyan, God will not abandon the family. Hindi niya pinabayaan ng pamilya talaga. Kasi mahal niya ang pamilya. Kaya di ba, nung gunawin na ang mundo, mga kapatid, ay nakita niya yung buhay ni Noe. No? Kaya yung pabor ng Diyos, sumakan niya. Doon nagtuloy-tuloy yung lahi ng tao nung gunawin ng mundo. Dahil mahal niya ang tao. Ayaw niya na maubos dito sa lupa. Amen? Kasi nung ginunaw, wala nang natira. Ay, wala tayo ngayon dito. Amen? Mahal niya ang tao. Kaya may kanya-kanyang pamilya tayo. Bawat pamilya, mahal ng Diyos. Kaya sabi diyan, no? Family is a union of being or individuals for a certain purpose or plan of God. Mayroong plano at layunin ng Diyos sa tao. Sa bawat pamilya na kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Kasi doon sa chapter 17 ng Acts, verse 26 to 27, ang sabi riyan, basahin po natin, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at pinangalat sa buong mundo. Mula raw sa isang tao. No? Birin niyo, nilikha niya lahat ng lahi, mga kapatid. Pinangalat sa buong mundo. Mula lang sa isang tao, ha? Ang sabi diyan, bakit isa? Kasi si Eva, kinuha sa tadyang niya eh. Kaya nanggaling pa rin sa isang tao yan, kay Adan.
Kaya sabi diyan, no, sa verse 27, ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya. Baka sakaling matagpuan natin siya, pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Yun pala ang layunin ng Diyos. Nalilikha niya ang tao. Para ano? Una, para hanapin natin ang Diyos. No? Yun ang number one. Kaya pala seek first His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto us. No? Kapag hinanap mo ang Diyos, idaragdag niya lahat. Ano? Kasi, iyon pala ang una at pangunahing layunin ng Diyos para hanapin natin siya. Pero ang sabi diyan, ano sabi riyan? Ang totoo, ang sabi diyan, hindi naman malayo sa atin ng Diyos. Bakit? Kasing lapit lang siya ng panalangin. Na once na tumawag ka sa Kanya, ang sabi nga ng Kanyang sila, siya ay tutugon. Sasagutin kita, sabi niya. At magpapakita siya ng mga dakilang bagay na hindi natin naunawaan. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Kamangha-mangha siya. Na sa pagtawag mo sa Kanya, may mga unexpected pa, no? Nakatugunan ng ating Panginoon. Dahil kamangha-mangha nga ang Diyos tumutugon siya kapag tinawag natin siya. Lalo na pag hanapin natin siya. Kasi pag hinanap natin siya, sabi nga sa Jeremiah, di ba? Chapter 29, verse 13, ay atin matatagpuan siya kung hahanapin natin siya ng buong puso. Bakit? Nung tinanggap natin si Jesus, nananahan na siya sa ating puso. No? Kaya pag hinanap natin siya ng buong puso, pakikinggan niya tayo. Amen? Hindi lang tatawagin sa nguso. Galing sa puso talaga. Praise God. Kaya gano'n ang Diyos, hindi siya malayo. Ano palayunin ng Diyos sa tao? Bakit niya nilikha para magpakarami? No? Kaya yung iba, daming anak, ano? Parami ng parami, lalo na noong 1960s. Sa amin, padamihan ng anak doon. No? Kaya yung kapitbahay namin, halos 100. Kami, 8 lang. Grade 1 pa lang ako 8 na kami. Padamihan sa probinsya kasi maaga pa doon, natutulog na. Magpakarami, sabi. No? Kaya sabi dyan ano pang layunin ng Diyos? Una, para hanapin natin siya, no? Pangalawa, sa Malakias chapter 2, verse 15 to 16, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging Kanya? Yan ang layunin ng Diyos. Para maging Kanya tayo. Kasi tandaan natin, hindi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Naiwala ba kayo ron? Hindi lahat ng tao ay sa Diyos. Pero ang layunin ng Diyos para maging Kanya tayo. Kaya nga sabi nga sa 2 Timothy, kilala ng Diyos kung sino-sino ang sa Kanya. At ang mga Kanya, itinalaga na niya noong una pa. Praise God. Binanggit din yun sa Roma. No? Romans chapter 8, mababasa po ninyo yun. Kilala niya kung sino ang sa Kanya. Kaya sabi niya, no, para, nasaan na yun, maging Kanya. At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak. Yan, magkaroon daw ng mga anak na makadiyos. Kaya siguraduhin ninyong, ang sabi rito, hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo ng inyong kabataan. Ayaw ng Diyos ang nagtataksil sa kanyang asawa. Kaya pag pinag-isa na ang mag-asawa, di ba, meron silang sumpaan. For better or for worse, di ba? Magmamahalan sila sa hirap at ginhawa. Sa sakit o sa karamdaman. Ay meron nga kantahan, kahit maputi na ang buhok mo. Praise God. No? Magmamahalan. Kasi pag nagkakaedad ka na, natural na yung pumuti. Normal yun.
Ang hindi normal, pag matanda ka na, hindi pumuputi. Yun ang hindi normal, no? Kasi kinulayan lang yun. Baka kinulayan lang yun. Amen? Kaya uso ngayon yan eh. Kaya pag pumuputi, katulad namin ni Brother Edgar, naglalabasan na, normal yan. Kasi sabi ang uban, sabi, alam niya ba sa kawikaan, ang uban ay kalwalhatian ng mga matatanda. Amen? Kaya wag nating itatago yung mga uban natin, lalabas at lalabas yan. Kulayan mo man yan, makalipas ng ilang araw. Sisibol yan. Praise God. Pinapangiting ko lang kayo, pero totoo po yun. Lalabas yun. Kasi, sabi ko nga, galing ako sa Cavite, pagbalik ko, ba't dumami yung uban ko? Lumalabas eh. Kasi nabanggit pala dito, no? Kaya sabi dyan eh. Kaya sa verse 16, no? Yun ang payo sa mag-asawa, huwag daw magtataksil. Kasi ngayon, pag hindi Kristiyano, karamihan, di ba, pag wala kang Kristo, sabi ngayon na pakinggan ko, bihira. Ang lalaki na isa lang at ang babae, isa lang ang ang minamahal niya. Usong-uso yan ngayon, di ba? Kaya yung iba, kahit kinasal na, magpapakasal pa ulit sa iba. No? Oo. Kasi, ganyan sa sanlibutan, pero sa atin na mga anak ng Diyos, ayaw niya na magtataksil ang bawat isa, lalaki man o babae. Amen po ba sa mga may asawa? Amen. Kaya sa mga mag-boyfriend, ganun din, isa-isa lang. Amen? Amen. Isa lang talaga ang pipiliin mo dyan. At para siguradong mapili mo, sabihin mo kay Lord, Lord, sino ba sa kanila? Ba, may sa kanila pa. Huwag mo sasabihin, sana dalawa ang puso ko. Eh, hindi maganda yon. Pagtataksil yun. Ayaw ng Diyos ang nagtataksil. Kaya kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa o ng babae, pagtataksil pala yun. Binanggit dito sa NIV Tagalog kasi itong ginamit ko dito, mga kapatid. Kaya, sa magandang balita, napupuot ang Diyos sa mga naghihiwalay. Birin nyo, napupuot. Kasi, ang binanggit dito yung mga naghihiwalay, nagtataksil ka sa iyong asawa. Kasi nangako nga kayo eh. Hanggang kamatayan, di ba? Ang makapaghiwalay lang dyan ay kamatayan. Doon ka palang magiging available uli. Amen. Yung iba nga kahit patay na eh. Hihintayin daw niya sa kabilang buhay. No? Kaya yung tatay ko noon, nabalo siya, grade 1 pa lang ako. Grade 1, 8 na kami ha. Panganay ako sa lalaki, pangatlo. Pero akong panganay. 8 na kami, pero kung hindi siguro namatay yung nanay ko, baka 100 na kami, megit. No? Kasi grade 1 pa lang ako, unang linggo. No? Namatay yung nanay ko sa panganganak. Panganganak pa, ha? Kaya taon-taon, kaya nung napicturean kami, parang hagdan gano'n, no? 8. Kakasunod. No? Praise God. Hindi na siya nag-asawa pa ng iba. Kaya, ewan ko lang sa akin siguro, hindi. No? Kakaiba, kanya-kanya tayo ng kapalaran. Amen? Praise God. Hallelujah. Punta na tayo. Sapagkat, sinabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa verse 16 na Malakias, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Ayaw daw ng Diyos. Kung ihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Praise God. Pagmamalupit daw yon, no? Kaya, diyan papasok yung sabi ni Pastor Baldumaro, ang lupit mo. Malupit pala yon, no? Ayaw niya ng malupit. Kaya sabi diyan, kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. Siguraduhin daw. Praise God. Kaya, naalala ko si Mami Lena, kita nyo. Hindi pa nagmahal hanggang ngayon. Di ba? Praise God. Kasi nagtataksil pala. Yung naghihiwalay. Kaya, sa bagong tipan, sabi na, ang layunin ng Diyos sa tao ay gawing alagad ang lahat ng bansa. Sa Old Testament, yung pagpapakarami para
maging anak ng Diyos. Sabi nga sa magandang balita eh. Magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos, sabi nga sa NIV. Oh. Kaya sabi ng iba, di ba sinabi naman ng Diyos, magpakarami kayo? Kaya yung iba, parami ng parami. Kahit hindi na kayang pag-aralin. Kaya pag hindi mo na pag-aral, kaya karamihan yung iba, yan, nagiging addict. Kasi, hindi nag-aral eh. Nagiging palabo yung iba, kaya hindi din basta-basta magpaparami. Amen? Kasi, sa Genesis, may binanggit doon na supilin ninyo. Yan, may pagsusupil eh. Oo. Sa New Testament, kailangan mag-control ka. Kailangan ng pagkukontrol, sabi nga ni Paul eh. No? Kasi gusto nga ni Paul, gusto niya. Kung ako lang, sabi niya, sa isang mananampalataya, manatiling single. No? Single for the Lord. Yan. Kaya yung pagiging single, hindi masama yun. No? Pero kung mag-asawa ka, hindi rin masama yun. Kaya lang pagdating sa paglilingkod, ang sabi niya, ay medyo may yan. May struggle. Bakit? May family ka. Hindi yung magbababad ka sa gawain, tapos pagdating mo sa bahay, wala na makain yung pamilya mo. Kailangan balansyado. At mapag-aaralan natin yan about the family. Kaya pagdating sa New Testament, sabi, humayo kayo, sabi ni Jesus. Gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa. O yan, yun ang pagpaparami. Magiging alagad. Kasi marami nga, hindi naman niya alagad. Sayang lang yung tao na lumaki na walang Kristo. Di ba? Kapag lumaki ka na walang Kristo, parang ang damo. Yung damo ba na nakakasikip lang. So, kasi wala kang Kristo, pampagulo ka lang. Wala kang value eh. Ang buhay mo walang direksyon. Pero kapag ikaw ay may Kristo, kabilang ka saan? Sa kapamilya ng Diyos. Kaya sabi nga dyan, a family is a church in a smaller scale, composed of parents. Yan ang church. Family is a church in small scale, composed of parents, father and mother, children, sons, and daughter. Yan ang binubuo ng family. Galing talaga. Diyan galing ang church. Kaya pag ang family, maganda yan ang pagpapatakbo niyan sa family. Ganda ng kanilang samahan. Yan ang church eh. Diyan galing. Kapag maganda yan, maganda rin ang paghawak niya sa mga gawain. Amen? Kaya sabi diyan eh. Kaya sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, diyan ibinigay yung sa Old Testament, yung utos ng Diyos na dapat gawin ng pamilya. Lalo na sa mga magulang. Ang sabi raya, huwag ninyong kalimutan ang mga utos na ito na binigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Yan ang tungkulin ng mga magulang. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, kapag naglalakad kayo, at kapag nahihiga, at kapag bumabangon kayo. Yan ang gagawin pala ng mga magulang sa mga anak. Ituturo sa mga anak. Pag-uusapan nila lagi yon. Pag naglalakad sila, nakahiga, kahit bumabangon kayo. Palaging pag-uusapan yon? Yung utos ng Diyos. No? Yung salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya sabi diyan, itali ninyo ito sa inyong mga braso. Ba, matindi. Dapat laging hawak-hawak yung Bible natin. Ilagay sa inyong noo. Dapat minimemorya natin, bilang paalala sa inyo para hindi makalimutan, Paalala. Isulat ninyo ito sa inyong mga amba, sa inyong bahay at sa mga tarangkahan ng inyong mga bayan. Dapat yun ang magandang panang ipaskil, mga Bible verse sa ating mga tarangkahan, sabi nga. Praise God. Kaya napakaganda. Kaya sabi diyan, sa Ephesians chapter 6, 1 to 9, ipinakita po diyan
No, sa sulat ni Paul, yung children and parents relationship. Ang sabi diyan, mula verse 1 to 4, ang sabi diyan, no? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Yan ang tungkulin natin mga anak. Nasundin natin ang ating mga magulang. Kaya tayong mga anak ngayon, masunurin ba tayo sa ating mga magulang? Yan ang tungkulin ng mga anak, maging masunurin. Sa verse 2, ano sabi pa? Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Biro nyo, may pangako pa. Pag ginalang natin, sinunod natin ng ating mga magulang, tayo na mga anak, ano yung pangako? Tingnan nga natin yung pangako. May pangako mga kapatid, napakaganda. Praise God. Hallelujah. Ito ang unang utos na may kasamang pangako at ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Pero mo, giginhawa. Ang sikreto pala na maginhawang buhay, mga anak, maging masunurin at maging magalang. At ano yung pangalawa? Hahaba ang iyong buhay. Praise God. Pero mo, hindi ka na maghihirap, maginhawa ka eh. Kaya siguro yung mga naghihirap na mga anak, nagiging hindi yan masunurin sa magulang. Hindi magalang. Kasi iyan ang pangako ng salita ng Diyos. At hahaba pa ang buhay mo. Mali pala yung nakagiyasnan natin para humabang buhay mo. King birthday mo, maganda ka ng pansit. Hindi ba? Yung iba, pag walang pansit ay, sayang, kulang may kulang. Sana may pansit. Kasi pampahaba ng buhay, sabi nila. Hindi pala pansit ang pampahaba ng buhay. Bakit? Bakit ba nasabi na? Baka mamaya yung pansit pa, daming sahog na puro taba, no? Lalong pampaiksi ng buhay yon. Ang pampahaba pala, mga anak, mga kabataan, ay pagiging masunurin at magalang sa magulang. Biruin mo, mahaba pa ang buhay mo, giginhawa ka pa. May enjoy mo ang buhay pala. Yun pala ang napakaganda, no? Kaya sabi diyan, at kayo namang mga magulang, ay may magulang pala rito. No? Sa mga magulang, sa amin na mga magulang ngayon, sabi na dito, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina. Disiplina. Kaya mahalaga ang pagdidisiplina ng mga magulang sa mga anak. Bakit? Kapag hindi dinisiplina ang mga anak, nako, ay nakakahiya ron. Yun, ano? Kahihiyan ng magulang, mga kapatid. Lalo na sa ating kapanahunan, na sabi ng Biblia, likas sa bata ang pagiging pilyo. Bata pa lang, pilyo na. No? Ngunit sa pamamagitan ng palo sila'y matututo. Sa 22 verse 15 yun, ng Kawikaan. Matututo sila pag napapalo. Kaya pag hindi mo pala pinalo yan, pag mali ang ginagawa, ay lalong lalaking maging pilyo yan. Baka hindi lang pilyo, magiging barumbado. Magiging bad boy. Sabi nga, yung iba gusto-gusto nilang tawaging bad boy. No? Ayaw nila ng good boy. No? Kaya pag inutosan, ayaw nila maging good boy, kaya hindi sumusunod. No? Kaya sa atin na mga mananampalataya, dapat maging good tayo, good boy, good girl. Maging masunurin, magalang. Sa mga magulang daw, wag daw gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak, kundi, ano sabi diyan? Palakihin na may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yun ang dapat ituro. Kaya wag natin tuturuan sila na magbisyo. No? Kasi may magulang na ganyan, nakita ko tinuturuan ng liit pa yung anak na magbisyo. Sasabihin pa niya, tingnan mo ito anak ko, subukan mo yan. Umiinom din yan Naninigarilyo din yan.
Meron ako nadinig na ganyan. Pinagmalaki pa. Maana sa akin yan, sabi niya. No? So, hindi maganda yun sa mga mananampalataya, mga kapatid. Turuan daw, disiplinahin daw at turuan ng aral patungkol sa Panginoon. Kaya doon sa Proverbs chapter 22 verse 6, ano sabi doon? Ituro sa bata ang daang dapat lakaran. At hanggang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Praise God. Kaya, di ba, nagpapatutuo yung mga magulang, lalo na pag Kristiyano na alam niyo, minana ko sa magulang ko ito, kami noon. Isang sit-sit lang. Sumusunod na kami. Kaya kami noon, isang tawag. Pag inabutan ka ng pangalawang tawag, kasi 1960s yan eh. 1960 ako pinanganak eh. No? Pambera, may tama ka na, papaluin ka. Kaya tama yung patutuo ng ating kapatid na pagkasalanan ng isa, lahat kayo damay, mapapalo kayo lahat. Ganon ang disiplina nung araw. Kaya parang unfair, ano? Ang may kasalanan yung isa, halimbawa may umiyak. Naku, lahat kayo papaluin. Naranasan namin yan. No? Parang hindi tama, no? Pero ganon ang disiplina nila nung araw, lahat kayo tatamaan. No? Praise God. Kaya kapag naiyak-miyak yung isa, naku, humanda na kayo. Pila-pila kayo yan. Ganun ang style sa amin nung araw. Magdisiplina tatay ko. Matindi. Praise God. Kaya sabi dyan, kaya tuloy natin. Kaya, sa Ephesians chapter 5 naman, 20 to 25, sabi niyan, wife and husband relationship. Yan, sa mag-asawa ito. Kaya pakinggan ninyo yung mga malapit ng mag-asawa, ikakasal. Yung mga hindi pa naman, pagdating ng araw. Yan, ito ang para sa mag-asawa. Husband and wife relationship. Ephesians chapter 5, 22 to 25, babae. Yan ang una, no? Magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sino magpapasakop? Si babae. Praise God. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Ulo, sino siyang ulo? Si lalaki. Kaya pang hindi pa kayo kinakasal, sabihin, pakinggan mo, lalaki ang ulo. Yan. Sabi niya, no? Ang ulo ng kanyang asawa, katulad ni Kristo, ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Yan, kaya pinoprotektahan dapat ng lalaki yung si asawa niyang babae. Kaya sa verse 24, kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Yung sabi diyan, hindi na kailangan pa diyan ng dipindi. Kasi binanggit diyan, sa lahat ng bagay. No? Lahat daw ng bagay, magpasakop. Inulit yan. Tingnan natin. Sa Colossians chapter 3, verse 18 to 25, ito yung roles for Christian household. Na mula sa magulang hanggang sa kasambahayan. Ito ang dapat roles. Pagdating ng araw, pag nagkaroon kayo ng katulong, pag umasinso na, pinagpala, di ba? Kaya yung mga pinagpapala ng husto, may mga kasambahay yan. Amen? Praise God. Yung sabi dito sa Colossians chapter 3, mga babae, ulit na naman, paulit-ulit to, no? Bakit kayo paulit-ulit? Pasakop kayo sa asawa ninyo dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi diyan, kaya sa Titus chapter 2 verse 14, upang maturuan ng mga anak ng nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Kaya hindi lang lalaki ang magmamahal sa babae, sa asawa niya, kundi pati babae. Magkabila niya, kaya nga love one another eh. No? Pati kaaway mo nga, mamahalin mo eh. Kaya given na yung pagmamahal eh. Hindi lang si lalaki ang inutusan dyan magmahal. Kaya babae at lalaki mag-asawa yan. Kaya sabi dyan, sa Titus chapter 2 verse 14 yun. Kaya sabi dyan,
marunong magpasya, yan sa mga babae ito. Kung ano ang nararapat, malinis ang isipan. Yan, kaya pag nasa malayo si lalaki, o nasa trabaho, dapat ang mga babae pala wag mag-iisip ng kung ano-ano. No? Baka iba yung ginagawa niyan ngayon. Bakit ginabi ka na? Yan, minsan ano? Saan ka galing kagabi? Yan. Oh, di ba? Sabi diyan, no? Malinis ang isipan. Yan, malinis. Kasi mag-asawa na nga kayo eh. Masipag sa tahanan. Yan, kailangan masipag pala. Kasi baka pagdating si lalaki, di ba, galing trabaho, pagod. Tapos pagtingin sa kaldero, walang sinaing, wala pang ulam. Pag natin sasabihin mga babae, sabihin na, nagpa-pedicure ako eh. Di ba? Kasi uso ngayon yan, di ba? Nagpa-beauty ako. Ikaw naman sasabihin, di ba? Hindi yun. Kailangan masipag sa tahanan. Kailangan pagdating ni mister, lalo pag galing nagsatrabaho, di ba? Para hindi magkaroon ng conflict. Upang hindi mapintasan, ang sabi diyan. Ay sabi dito, masipag sa tahanan, mabait. Yan, mabait. At nagpapasakop sa asawa. Paulit-ulit ito, ano? Siguro maraming hindi nagpapasakop. Kaya kailangan magpasakop talaga. Upang hindi mapintasan ng salita ng Diyos na ating itinuturo. Yon. Kasi sabi magpasakop nga para walang masabi, lalo ng mga unbeliever. Sasabihin, no? Praise God. Kaya sabi sa verse 19, mga lalaki. Mga lalaki rin, ano? Pakinggan din natin mga lalaki. Ibigin ninyo inyong asawa. Huwag ninyo silang pagmalupitan. Yan. Kasi may mga lalaki na malulupit pala sa asawa, no? Pero may napanood ako sa TV. Hambira, malupit si babae. Bakit? Under si lalaki. Binubugbog si lalaki. Pero dito naman, huwag daw pagmalupitan. Ang inyong asawa, bakit? Kinuha sila sa tadyang, malapit sa puso, na dapat mahalin, idipinsa. Yan Praise God. Kaya sabi diyan kaya wag silang pagmalupitan. At kasunod, sabi sa verse 20, mga anak, sa mga anak din na naman ito, sundin ninyo ang mga magulang ninyo sa lahat ng bagay. Lahat daw ng bagay, mga anak. Hindi yung pag inutosan ka, puro wait lang, di ba? Uso ngayon yung wait lang wait na. Labas ng litid ng mga magulang Wait lang kasi, ang ganda nito. Di ba? Minsan sisisihin pa si magulang. Kasi ang kulit nyo di ba? May pinapanood ako Sabihin, nakababad pala sa panood. Panood sa cellphone. Nawala na tuloy. Yung iba, uso talaga busy sa paglalaro. Dapat tayong mga Kristiyano, maging balansyado tayo. No? Huwag tayong papaalipin dyan sa mga laro-laro sa cellphone. Napakaraming laro dyan No? Di ba? Di napansin ngayon pag sa biyahe, sa mga jeep, pag sumakay kayo, lahat naka-cellphone. Pambihira. Samantala nga, konti lang sumasakit yung Kaya hindi ako masyadong sa sasakyan pag nagbiyahe ka, di ba? Yung iba talagang babad, sanay na sanay. No? Hanggat hindi bumababa yan, talagang sige, dot-dot ng cellphone. Kaya sabi niya, mga anak, lahat daw ng bagay sa mga anak, balikan natin, dahil nakalulugod ito sa Panginoon. Praise God, nakakalugod. Kapag ang mga anak ay masunurin sa lahat ng bagay. Praise God, kaya sasabihin ng anak, pagmamalaki pa niyan, pag nagkwento ang mga magulang, alam mo yung anak ko na yan? Ang sipag niyan, kahit anong iutos ko, talagang sipag yung anak ko na yan. Pagmamalaki. Pero yung isa naman, baliktad. Alam mo yung anak ko na yan? Hindi mo mautusan. Palaging nakababad sa ganire. No? Babad sa cellphone. Babad. Dahil nababad sa salita ng Diyos. Kasi sa iyang kanta, di ba, babad ang sikreto kung sabi nga sa kanta Kaya siya ay masaya. Kasi pag nakababad ka nga naman sa salita ng Diyos, masaya ka.
Praise God. At ito, pag nagkaroon na ng katulong, sabi diyan, balikan natin. Sa mga magulang, ang sabi naman natin dito, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo para hindi sila panghinaan ng loob. Nakakapanghina pala ng loob yun. No? Kaya tayo mga magulang, di ba minsan yung mga anak natin, may mga anak tayo kasi na hindi naman pare-parehas yan, di ba? Meron dyan matatalino. Meron hindi masyadong matalino. Yung iba, sabihin, ang bubo mo talaga. Dapat gayahin mo si kuya mo, si ate mo. No? Gayahin mo si bunso. Sabi naman, no? Pag matatalino, no? Hindi yung kahit ganyan ka na talaga. Bay, nakakapanghina pala ng loob yun. Kaya tayo mga magulang, kailangan i-encourage natin yung ating mga anak. Sasabihin natin, kaya mo yan. Basta mag-aral ka ng mabuti, anak. Yan No? Para hindi sila panghinaan ng loob. Wala, bigo talaga ako sa pangarap ko. Tagal ko nang pinangarap ito. No? Pero wala talaga Hindi. Try and try, anak. Makakamit mo rin yung pangarap mo. Praise God. Ha? Pangarap ko talaga maging kusinero Mag-abroad, sabi ng iba, no? Mangyayari yan pag tuloy mo lang. Amen? Kaya tayo mga magulang, encourage natin yung ating mga anak. No? Palakasin yung loob. Hindi i-discourage. Huwag daw tayong gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob nila. Bakit? Para hindi sila panghinaan ng loob. Kasi pag nanghinaan na yan, naku, sasabihin magkuikinto yan, magbabarkada na yan, sasabihin, wala talaga, wala raw akong kwenta. No? Wala talagang pag-asa, sasabihin. Kasi sinabihan na sila ng mga alam mo, kahit anong gawin ko, sasabihin nila, no? Puro, wala na raw pag-asa Hindi ganon, no? Sa ating mga magulang palakasin natin yung ating mga anak. Kaya sabi diyan, praise God. Ano pa susunod? Sabi diyan, yan, sa mga kasangbahay. Yan, may mga kasangbahay din dito, no? Kasama yan sa family, kasangbahay. No? Sabi dito sa mga kasambahay, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay, lahat din daw ng bagay, ang mga amo ninyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay nangangamuhan, ay gagawin daw natin yan ng buong puso. May takot sa Panginoon, hindi dahil sa nakatingin sila. No? Kaya may bantay man o wala, lalo na tayo mga mananampalataya, ang pinaka-inspirasyon talaga natin yan ay ang ating Panginoon. Amen? Dahil nakikita niya tayo. Kaya sabi dyan praise God. Dahil sabi dyan alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo ang na Panginoon natin ang pinaglilingkuran ninyo. Bilhin nyo, may reward pala tayo sa ating mga ginagawa, no? Kaya may reward yan, mga kapatid. Nakikita ni Lord yan. Sabi nga sa Titus chapter 2, verse 9, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na naman, no? Sabi diyan, upang masiyahan ng mga ito at huwag silang maging palasagot. May palasagot din palang mga katulong, Huwag daw palasagot. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo. Matindi ito. Diba? Minsan may naririnig tayong ganyan. Nangungupit. Hindi lang nangungupit, nagnanakaw pa. Ang pangungupit at pagnanakaw, isa lang po yan. Amen? Hindi lang yung mga alipin yan, maski sa mga anak na nangungupit sa kanilang mga magulang para lumaki ang baon. Pag nanakaw din yun. Kaya sabi diyan, at huwag silang magiging palasagot, huwag din silang mangungupit sa kanilang mga amo, kundi pakita nilang sila'y tapat, mapagkakatiwalaan nang sa ganoon,
may papakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan, lalo na tayong mga mananampalataya, no? Kristiyano ka na, naging kasangbahay ka, Kristiyano ka. Oh, 'di ba? Natututunan natin 'yun eh. Sa aral ng Panginoon, makikita nila. Maging matapat ka. Kasi pag nagtapat ka, praise God, sabi nga ng Biblia, pamamahalaan ka ng malaking bagay. Amen? O, naging tapat ka, kaya yung iba naging tapat, may reward sa kanilang mga amo. Unexpected, di ba? Malay mo, yung amo mo, giver. Mabait, no? Bigyan ka ng kotse. Di ba? Oh, si Pacquiao, di ba? Binibigyan ng kotse yung katulong niya. Pinagbibigyan ng mga kotse. Praise God. Kaya sabi dito, sa mga amo naman, akala natin mga katulong lang, mga amo, maging mabuti at makatwiran kayo sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo rin ay may amo, mayroong amo sa langit. Yan, lahat tayo nangangamuhan sa Panginoon. Amen? Kaya, tratuhin, kasi mahalin ang kapwa eh. Hanggang sa pinakamaliit yan dahil ang ginawa natin sa maliit, ginawa natin yan sa Panginoon. Kasi, isipin mo ha, galing, ikaw ay nangangamuhan lang pagdating ng araw dahil nakita ng Diyos, naging tapat ka. Pagpapalain ka, magugulat ka. No? Isang araw, mas pinagpala ka na sa amo mo. Diba? May mga ganyan eh. Oh, bakit? Iblinis ka eh. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang nag-aangat sa buhay. Kaya sabi diyan, napakaganda. Praise God. At meron din tayong house ministry. Kaya 'di ba, yung house ministry sa Acts chapter 16. Kaya tayo mga mananampalataya. Mga kapatid, kaya sa mga bahay, 'di ba, may mga Bible study, lahat 'yan. Home cell. May house ministry. Meron pa nga jail ministry, 'di ba? Kaya doon sa bantay ng kulungan nung sila Paul ang nakulong, na born again yung bantay. Kasama yung kanyang sangbahayan nung sila'y sumampalataya. Kasi yan ang family talaga ni Lord. Pag naging mananampalataya ka, ang isang tao magiging kabilang na sa kapamilya ng Diyos. And the importance in the family, mahaba na yata, no? Kunti na lang. Hindi natin siguro matatapos ito. Dagdagan muna natin. Importance in the family, yan sabi diyan. In Proverbs 29:15-17, natakal na yata ito ng linggo. Ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid, ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan, sabi diyan. Ngunit, kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Praise God. Sa magandang balita, maganda yan eh. Proverbs chapter 29:15-17. Tingnan natin sa magandang balita. Magbibigay ng aral ang pamalo at sawain, ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Sabi sa verse 15. Sa verse 17, ang anak mo'y busugin sa pangaral, pagdating ng araw siya ay iyong karangalan. Kaya ang mahalaga sa pamilya, number 1, the father's affection, ang pagmamahal ng ama. No, na dapat ang ama talaga nagmamahal sa kanyang pamilya, sa asawa at sa mga anak. Kasi may mga ama na walang pakialam sa kanyang pamilya. 'Di ba? Pinababayaan yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa. No? Pinababayaan. Kung gusto nilang umuwi, tsaka lang uuwi. No? Yung barkada niya, mas mahal pa niya kaysa sa pamilya niya. May mga ganyan. Kaya mahalaga yun, number 1, father's affection. Pagmamahal ng ama. And father's discipline. Yung pagdidisiplina ng tatay. Kaya nga sabi doon, kaya tatay man o nanay yan, hindi masama yan mamalo. Kasi sabi ron magbibigay ng aral ang turo at saway. Ngunit ang batang pinalayaw, kahihiyan ng magulang ang sabi ron. Kaya dapat, isa pa sa tungkulin ng magulang bilang pagdidisiplina, pangangaral busugin mo ang iyong anak, sabi na sa pangaral
Pagdating ng panahon, siya ay magiging yung kaluguran, ang sabi diyan. Kaya sabi dito, ano yung pangatlo? Una, father's affection and father's discipline. Mother's affection, pagmamahal din ng nanay. Yan, napakahalaga yan. Kasi may mga nanay na, di ba, pinapamigay yung mga anak sa iba. No? Yung iba pinapaampon. Praise God, pinabirayin mo, pinaghirapan. Bunga ng kanilang pagmamahalan, papamigay, ipapaampon. Tapos pag lumaki yung iba, lumaki na, gusto bawiin. No? Nagkakadimandahan pa. Yung mga nanay naman para pag kumita, ibinibinta yung kanilang anak, papaampon tapos pababayaran. May ganyan, di ba? Napapanood natin yan. And mother's discipline. Yan ang tungkulin ng mga nanay na dapat magdisiplina talaga sa mga anak. Panglima, family cohesiveness. Closely united and concerned in the family. Yan, yung nagkakaisa sa pamilya. Yung may concern talaga sa pamilya. Na ang sakit ng kalingkingan, nararamdaman niya ng buong katawan. Kaya pag may problema yung anak, dinadamayan ng bawat isa sa pamilya. Parang sa church, di ba? Yung problema ng isa, dinadamayan natin ng bawat isa. Praise God. Yung family cohesiveness, lalo, siyempre maging sa church yan, kasi church is a family. No? Diyan galing yan eh. Praise God. Kaya, bakit? The importance of the family, God is concerned in the family unit, especially the family of the believers, lalo na sa pamilya ng mga mananampalataya, diyan concern ang Diyos. Kasi tayo ay mga anak niya eh. Praise God. In Genesis chapter 7, verse 1 to 24, makita natin diyan, God concerned to the family of Noah. Kaya kung babasahin mo diyan, nandun yung pabor ng Diyos sumakay, Noah. Kasi si Noah, at that time, ay siya ang namumuhay na matuwid. Kaya siyang naligtas ng baha. At ang kanyang pamilya. 8 kaluluwa na ligtas. Dahil maganda ang pamamalakad ni Noah bilang tatay ng tahanan sa kanyang asawa niya. Kita niyo yun, di ba? Nung gunawin, nung sila ay nasa daong. Ang ganda ng nila, ng samahan nila mag-asawa. Praise God. And our Jesus Christ Himself, our Lord Jesus Christ Himself existed and lived in a family. Diba? Nung siya nagkatawang tao, naging tatay niya at nanay sa laman, the flesh, si Joseph at si Mary. Another importance of the family, sabi diyan, shortcut ko na, the marital stability. Yan, yung katatagan ng pagsasama ng mag-asawa o ng pamilya. Na kahit anong bagyo, hindi sila natitinag. Naging matatag, walang iwanan, di ba? Halos walang-wala na. No? Sunod-sunod pa ang mga pagsubok, problema sa buhay. Pero talagang matatag pa rin silang pamilya. No? Hindi sila nag-iiwanan. No? Kaya buo, kaya marital stability. Kaya sabi diyan, pangalawa, offspring, siyempre yung mga anak, mahalaga sa pamilya. Yung mag-asawa, meron silang anak. Paano yan kung walang anak, pastor? Kung wala, di humingi ka kay Lord. Diba? Maraming baog sa Biblia na binigyan ng anak ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Meron kapatiran, nagpa-pre-over. 7 taon na silang nagsasama. Sabi niya, Brad, pag-pray mo ako na magkaroon ako ng anak. Sabi niya, matagal na kaming mag-asawa. 7 years, wala pa. Kaya sabi ko, sis, ganito gawin mo. Hindi ko na lang ikukwento. Pero ang prayer namin, sabi ko, hingin mo kay Lord. Pero meron din sinabi ako sa kanya na gagawin nila mag-asawa. Alam nyo, hindi nagtagal. Magulat ka, buntis na. Ang nangyari pa, sunod-sunod pa. Pero hindi magkaanak dahil nung pinag-pray na magkaanak.
pinagkalob ng Panginoon. Bakit? Diyos nga nang himala si Lord eh. Kaya lang nung sunod-sunod na ang anak nila, sinisisi na niya si Lord. Bakit? Sunod-sunod daw. Nung walang anak, humihingi, di ba? Nung sunod-sunod na, magtatampo pa siya kay Lord. Hindi maganda yon. Pag hiningi mo, pasalamat mo. Bakit? Sabi nga sa Psalms 127:3-5 eh, ang mga anak ay pagpapalat, gantimpalang mula sa Panginoon. Yan ay blessing, mga kapatid. At ang anak na sinilang sa panahon ng kabataan, sabi nga sa verse 4, ng kanyang ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. Biruin nyo. Sa ibang translation, parang palaso sa kamay ng sundalo. Parang pana. No? Ganun pala ang inahintulad yan. Kaya napakahalaga sa pamilya merong anak. Kaya yung iba kasi pag hindi nabigyan ng anak, meron akong kilalang ganyan eh. Dahil hindi mabigyan ni lalaki ng anak, dahil may diferensya si lalaki, nagpaanak sa iba. Nagpaanak sa iba. Mabuti na lang yung lalaki mabait. Kahit nagpaanak siya sa iba, tinanggap niya. Amen? Kasi siguro gusto rin niya magkaanak. Total, asawa naman niya yun, no? Pero buti na lang hindi na inulit yun. No, nagpaanak sa iba, pulis pa naman yung no? Yung naging tatay ng Nakita ko pa, nag-date sila sa Greenbelt. No, nakita ko sila. May kadit yung asawa, sabi. Hindi niya ako nakita, pero nakita ko. Pero Christian na ako noon eh. Pero praise God, dahil hindi naman sila naghiwalay. So, kaya mahalaga talaga rin yung anak. Kasi yung iba, dahil walang anak, nag-aampon, di ba? Gusto nila magkaanak kasi pagtanda nila, iniisip kung saan pupunta yung mga pinundar nila. O wala silang di ba? Kaya masaya yung may anak. Naiwala ba kayo ron? Kaya nga family, bakit kailangan ng anak? Pag nawala si tatay at si nanay na, tuloy-tuloy ang pamilya nila. Ang lahi magmumultiply. Amen? Kasi kung walang anak, hindi paano magmumultiply yon. Oo. Lalo na babae yung anak mo, kailangan mag-asawa. Pag nag-asawa yan. Family naman uli yun. Susunod, malapit na tayo. Kasabi diyan, mapalad ang taong may maraming anak. Pagbira, mapalad daw, may maraming anak. Dahil may tutulong sa kanya kapag humarap siya sa kanyang mga kaaway at sa hukuman. Yan. Kaya mapalad daw yung maraming anak. Kaya mas mapalad talaga kaysa yung walang anak, di ba? Praise God. Pangatlo, na mahalaga sa pamilya, blessed family, yung pinagpahalang pamilya. Kasi may mga pamilya na broken, di ba? Magulong pamilya. Ganyan. Kaya ang kailangan, importante sa pamilya, masaya. Di ba? Kahit hindi ka masyadong marangya, no? Pero ang sasaya ninyo, daig pa ninyo yung maraming ari-arian na hindi naman masaya ang kanilang pamilya. No? Kaya yung iba naiinggit sa iba na masasaya. No? Kasi bakit? Yung blessed kasi, ang meaning ng blessed means happy, fortunate, and enviable. Yan. No? Masaya, yan ang ibig sabihin ng blessed. Nakakainggit and fortunate. Yung fortunate, apat din ang meaning niya yung fortunate. Sabi diyan, mapalad, maswerte, masaya, at maligaya. Kasama yung maswerte. Mga kapatid, kaya huwag kayong maniniwalang wala naman swerte. Ang ibig sabihin ng blessed, mapalad, maswerte yan. Dati napakinggan ko yan kay Pastor Ed Lapis. Wala naman swerte. Ngayon, nung napakinggan ko bandang huli, palagi na niyang binabanggit yung maswerte. Bakit? Nabasa niya sa Tagalog translation. Sa English, wala yon. No? Ang ibig sabihin nun, blessed. Amen? Nakuha niyo? Pang-apat, ang sabi diyan, no? Sa verse, yung blessed, Psalms 128, verse 3, 1-3, mapalad kayong may takot sa Panginoon, na namumuhay ayon sa kanyang pamaraan, ang inyong
pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan. Pero pag mapalad ka, yung pinaghirapan mo magiging sapat. Dahil maraming tao, kahit anong paghihirap nila, paghanap sa hanap buhay, hindi pa rin sapat. Palaging kulang, nangungutang pa. Kaya yung iba nagiging alipin ng utang. Pagka anak ka na ng Diyos, dapat di ka na alipin nun. Diba? Kasi sabi sa Biblia, ang nangungutang, alipin ng nagpapahiram. Kaya kapag may utang kasi isang tao, minsan ginagawa kang atsoy. Dahil may utang na lalo may utang na loob kang malaki, natulungan ka. Gagawin ka, utos-utosan ka kung saan-saan. Hindi ka makatanggi. Bakit? May atraso ka eh. Biblical yun, magiging alipin ng nagpapahiraman, sabi ron. Oo. Kaya sabi niya, no, ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangailangan at kayo'y magiging mapalad at maligaya. Praise God, magiging mapalad ka at maligaya. Yan ang mga mapalad. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. Sagana sa bunga, malusog. No? At ang inyong mga anak ay nakapaligid sa inyong mga kainan na parang mga bagong tanim na olibo. Yan, malulusog yan, masisigla. Hindi yung mukhang ano na to. Ano to? Di ba pagka hindi malusog, hindi ano eh. Mukhang hindi na naliligo, mahirap yun. Hindi na parang. Ano yung pang-apat na sa pamilya, the importance of the family, conjugal love. Yan. Hindi lang yung isa ang nagmamahal. Parehas kayo nagmamahal. Grabe. Yun ang namumuhay na may pag-ibig. Conjugal love. May asawa na, sabi niya, no? Sa mag-asawa niya, conjugal love. Hindi lang conjugal ano to eh. Di ba pag nagbangko kayo, nagano kayo ng pera, conjugal anong tawag doon eh. Di ba? Conjugal property. Hati kayo. Ganun din, nagmamahalan sa isa't isa pagdating sa pag-ibig. Panglima, dito muna tayo magtatapos. The woman and man leadership. Yung pangunguna ng, yung leadership ng lalaki at babae o ng mag-asawa sa pamilya, no? Kasi pag maganda yan ang leadership ng mag-asawa sa kanilang mga anak, lalaki ang kanilang mga anak na wala kang, kahit mapalayo sa'yo, hindi ka naman problema eh. Bakit? Disiplinado sila eh. Naturuan mo sila. Kaya kahit sila, saan sila mapahalo, no? Yung natutunan nila ay patuloy na nila itong pangahawakan at ipapamuhay. Amen? Kaya kung lulobin ng Panginoon sa susunod to, marami pa eh, step in the use of proper discipline. Saka na lang. Kung gando na lang muna tayo. At naniniwala ako na may mga natutunan na tayo dito. Marami na kasi. Praise God. Malawak itong about the family. Marami pa itong mahalaga. Pero doon pa lang ako naniniwala, may mga natutunan na tayo. Sa pamilya. Pero kasama na yung pag-aasawa, sa mag-asawa, sa mga anak. Hanggang sa katulong yun. Kasi kapamilya rin ng Diyos yan. Lalo na yan, naging mananampalataya. At tayong lahat po tumayo. At magpasalamat po tayo sa ating Diyos na inihayag niya sa atin ang patungkol sa pamilya na napakahalaga. No? Lalo na sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoon, ang pamilya na kukunin ng Panginoon ay yung mga mananampalataya. May relasyon kay Kristo. Dahil ang irarapture ng ating Panginoon ay ang body of Christ. Amen? Yung mayroong Kristo sa kanyang puso. Praise God. Kaya tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong salita namin na pag-aralan patungkol sa buhay ng pamilya na tunay inihayag mo sa amin, O Diyos, ang tungkulin ng bawat isa mula sa mag-asawa, sa mga magulang, sa anak,
Lord, hanggang sa amo, sa mga katulong, na ang isang taong may Kristo sa kanyang puso ay kabilang sa kapamilya ng Diyos. Na naisin mo ang layunin mo sa bawat pamilya, O God, ay tunay ay upang hanapin ka, O God, upang kami magkaroon ng mga supling, na mga anak na makadiyos, na mga tunay na anak ng Diyos, upang kami ay bilang mga anak mo, Diyos, ang layunin mo sa pamilya, kabilang sa pamilya ng Diyos, ay kami ay humayo, gawing alagad mo ang lahat ng bansa. Lalo na ngayon, O Diyos, na palapit ka ng dumating, O God, ng tungkulin ng bawat sa amin, na kabilang sa iyong pamilya, na mga anak ng Diyos, O God, ay gampanan namin ang aming tungkulin, na ibahagi ang iyong mabuting balita. Ang mabuting balita patungkol kay Kristo, patungkol sa biyaya mo, sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. O God, na ang sino man nagkipag-isa sa aming Panginoong Hesus ay binigyan mo ng kapangyarihan, ng karapatan maging anak ng Diyos, kabilang sa kapamilya ng Diyos. Kaya salamat, O God, na inihayag mo sa amin ang bawat tungkulin ng bawat isa sa amin, sa aming pamilya. At hayaan mo, Diyos, na ito'y amin na gampanan, gawin, ipamuhay, upang bilang pamilya namin, O God, kami magliliwanag sa aming kapaligiran, lalo na doon sa mga tao na wala pang tunay at tamang relasyon sa iyo, na kapag nakita nila ang aming buhay, na naka-inline sa iyong salita, katulad namin na pag-aralan, sila'y mamamangha, O Lord, at maniniwala na, O Diyos, sa magandang balita na tunay, ng sino mang isang nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, O God. Wala nang dating pagkatao. Narito, pawang naging mga bago. Kaya, O Diyos, pahiran mo ito sa aming puso, sa aming kaisipan, maging sa mga viewers na nakikinig ngayon, O God. Lord, nakatunghay sa iyong gawain. Lord, tunay pahiran mo ito sa puso ng bawat isa amin itong ipamuhay. Ang aming mga natutunan bilang upang ang aming pamilya, O God, ay tunay na mumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Kaya patuloy mo, Diyos, igawad sa amin ang pagnanasa at kakayahan na may sagawang iyong kalooban. O Diyos, dahil tunay sa aming sarili, wala kaming magagawa, Panginoon. Ngunit salamat that we thank you, Lord, that we can do all things through Christ who give us strength. O God, at sa kapatnubay at gabay ng banal na Espiritu, ay patuloy namin magawa ang iyong kalooban, O Diyos. Kaya salamat, O God, sa iyong mga aral at tuntunin namin natutunan sa umagang ito. No Diyos, kami na ng palataya nagdulot ito ng kakaibang ibayong pakinabang sa aming mga buhay, na sa amin pamumuhay, O God. O Diyos, bilang pamilya mo, O Diyos, ay amin lakaran ito ayon sa iyong salita. Kaya salamat, O Diyos, sa tagumpay sa iyong pangunguna, banal na Espiritu, na tunay binusog mo kami't pinagpala sa umagang ito. O Diyos, sa iyo ang papuri, pasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nininiwalang pinagpala siya ng ating Panginoon ay sumagot ng malakas na Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Marami po ba tayong natutunan? Amen. Especially ako din kasi bago, di po ba, bago lang. So talagang napakaganda po ng katuroan na itinuro. Lalo na po yung sinabi yung katapatan. Amen po.